Excited na ako makita yung crush ko pagbalik natin ng probinsya. Ganun pa rin kaya ang itsura niya, kagaya last year. Maganda at sexy pa rin. Nako pre, imposibleng single pa rin yun sa ganda nun. Siguradong may asawa na yun. Ang KJ mo naman pre. Siyempre alam kong posibleng may asawa na siya. Pero hindi pa ako nawawala ng pag-asa na baka single pa rin siya at hinihintay niya ako. Gago. Nung akala mo kay Ana, martir na hihintayin ka kahit hindi ka man lang nagsabi ng nararamdaman mo para sa kanya. Ang torpe mo kasi. Kung hindi ka sana torpe, edi sana high school pa lang kayo kayong dalawa na. Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Bahagyang tinulak ni Jordan si Gimo dahil sa inis. Kasalukuyan silang naghahantay ng sasakyan nilang bus patungong probinsya kung saan sila parehong ipinanganak at nagkaroon ng malay. Buisit ka talaga. Panira ka ng excitement eh. Dapat kasi mas excited kang makita ang nanay at tatay mo kaysa sa crush mong posibleng may asawa na. Nagsasabi lang ako ng totoo pre, para hindi ka masyado masaktan. Alam mo, kaya single ka hanggang ngayon eh. Puro lolo mo na lang ang iniisip mo. Sus, nagsalita ang single. Sisiguruhin kong babalik tayo ng Maynila na hindi ako single. Akala mo ha? Ikaw, tatanda ka na lang mag-isa kagaya ng lolo mo. Hindi ako tatandang mag-isa. Sasama ako sa'yo kahit may asawa ka na. Ay, shit! Hindi ko ma-imagine pare. Ano ba kasing ini-imagine mo? Napailing na lamang si Gimo at saka tiningnan ng cellphone niya para malaman kung nag-reply na ba sa text niya ang lolo niya. Kahapon lang, excited pa ito dahil makikita na sila ulit matapos ang 1 taon. Pero ngayon, hindi na ito nagre-reply. Tinatawagan niya ang cellphone nito pero hindi sumasagot. Sa totoo lang, nag-aalala na siya. Hindi pa rin sumasagot ang lolo mo? Hindi pa nga Nag-aalala na ako. Ano bang ginagawa nun? Kahit ang tawag ko, hindi niya man lang sinasagot. Baka lobat. Hindi pwedeng lobat yun. Kilala mo si Lolo na active sa social media. Kahit dun nanggagamot siya. Grabe no? Kahit anong panggagamot ng mga albularyo, digital na rin. Siyempre, kailangan nilang makibagay sa uso. Iba na ang henerasyon ngayon at kung hindi siya makikibagay, malalaos siya. Lupit din talaga ng lolo mo, Chong. Ilang saglit pa ay dumating na ang bus na sasakyan nila. Kaya pareho silang napatayo mula sa waiting chair na kinauupuan nila. Tama na ang kwentuhan natin. Tara na, nandiyan na ang bus. Tahimik na sumakay sila ng bus. Habang nasa biyahe, ay hindi mapigilan ni Gimo ang paulit-ulit na pagtingin sa kanyang cellphone para lang makita kung nag-reply na ba ang lolo niya. Hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya, para bang may nangyaring masama. Hanggang sa makarating na ang bus sa probinsya nila at sa baryo kung saan mismo sila nakatira. Ang iniisip niya ay baka naghahanda lang ang kanyang lolo sa kanyang pagdating, kaya hindi ito sumasagot sa mga text at tawag niya. Ngunit sa pagdating nila sa kanilang baryo, nabigla siya sa balitang sumalubong sa kanya. Palapit na siya sa bahay nila ng lolo niya nang makita niyang patakbong humahango si Carlo patungo sa kanya. Pare! Kaninang umaga pa namin hinahanap si Lolo Gado. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin siya nakikita. Anong ibig mo sabihin? Nawawala ang lolo ko? Oo, ang sabi ni Aling Bebang, may dumating na magpapatawas kay Lolo Gado. Kaya kinatok niya ang bahay niyo para tawagin. Kaya lang hindi to sumasagot pare. Akala niya tulog pa. Pero sumapit na ang tanghali at hindi talaga to lumalabas ng bahay. Inutuba na si Aling Bebang. Pinasok niya at nakitang wala ang lolo mo. Tinawagan niya kagad ako. Kanina pa kami naghahanap pero wala talaga siya. Ano ba kayo? Baka naman may pinuntahan lang si Lolo Gado. Baka may nagpa-service sa kanya. Masyado kayong kabado. Paano hindi kami kakabahan? Gabi na kaya, Jordan? Saka, hindi nagsiservice si Lolo. Siya ang pinupuntahan sa bahay dahil sa dami ng pumipila sa kanya. Pasok na muna tayo sa loob at doon ko iisipin kung saan siya pwedeng pumunta.
Kaagad silang pumasok sa loob ng bahay. Imbis na dumiretso si Jordan sa bahay ng kanyang mga magulang, ay sinamahan na nito si Gimo. Ano ba to? Minsan na lang tayo kung umuwi eh. May ganitong problema pang bumungad sa atin. Saan naman kaya pumunta ang lolo mo? Umuwi ka na muna sa inyo, Jordan. Ay. Susubukan ko na munang tawagan ng mga kamag-anak namin sa kabilang baryo para itanong kung naroon siya. Ayoko munang isipin na nawawala siya. Baka may importante lang siyang pinuntahan eh. Pilit na itinago ni Gimo ang kanyang kaba. Natatakot siyang isipin na baka talagang nawawala na ang lolo niya. O sige. Ang totoo, pagod na rin ako sa biyahe. Magpapahinga na muna ako. Kapag may balita ka na sa lolo mo, tawagan mo ako ah. Oo, sige pare. Salamat Jordan ah. Sasamahan na lang kita, Gimo, habang naghahanap sa lolo mo. Wala naman akong gagawin eh. Isa pa, hindi rin ako mapakalis sa bahay dahil alam kong nawawala si Lolo Gado. Ayos lang ba sa'yo, Carlo? Oo naman, halatang pagod ka sa biyahe. Pagkatapos hahanapin mo pa ang lolo mo. Mas maiging samahan na kita rito. Tumango na lang si Gimo at nagpasalamat kay Carlo. Si Carlo ay isa sa best friend nila ni Jordan dito sa baryo nila. Kasama na nila si Carlo mula pagkabata. Kaya lang na makagraduate na sila ng high school, pinili ni Carlo na hindi magpatuloy sa college at tumulong na lamang sa mga magulang nito sa negosyo nilang meat shop. Hindi gaya ni Gimo at Jordan na parehong lumuwas ng Maynila para doon makipagsapalaran. Di man lang kita makamusta, pre. Masaya sana ang pagkikita natin ngayon kung hindi nawala ang lolo mo. Nasaan na kaya talaga si Lolo Gado? Eto, tatawagan ko na ang auntie ko. Sana naroon siya para sunduin ko na lang. Nako, sana nga pare. Bumuga ng malalim na hininga si Gimo bago'y denial sa cellphone niya ang numero ng kanyang auntie. Hello, Gimo! Napatawag ka? Auntie, nakauwi na po ako ngayon dito sa baryo. Pero nadatnan ko pong wala si Lolo Gado. Magbabaka sakali lang po sana ako baka nariyan po siya. Alam niyo po ba kung saan siya pwedeng pumunta? Naku, wala siya rito eh. Kung may pupuntahan man ng lolo mo, sa bayan lang yun o kaya naman sa kapitbahay na malapit. Alam mo namang matanda na ang lolo mo, di ba? Hindi makakaalis ng malayo yun. Hindi siya pwedeng umalis na mag-isa. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ni Gimo dahil sa nalaman niyang wala ron ng lolo niya. Nanlamig na ang buong katawan niya sa labis na kabang nararamdaman. Nag-uumpisa na siyang mag-isip kung ano ang posibleng nangyari sa lolo niya. Naku, nasa na kaya si Lolo? Kaninang umaga pa raw nawawala eh. Gabi na, auntie. Sinubukan mo na bang tawagan? Tinatawagan ko na po mula pa kagabi. Pero hindi naman po sumasagot eh. Iniisip ko na lang po lobat siya o kaya naman may ginagawa. Pero ito po ang nadatnan ko. Kadarating ko lang po rito eh. Subukan mong tawagan ulit. Hayaan mo. Magtatanong-tanong ako sa mga kamag-anak natin at sa ilang kaibigan niyang narito sa baryo natin. Baka nabagot dyan sa bahay niya kaya namasyal. Sige po. Salamat po, auntie. Tawagan niyo po ako kapag may nakuha po kayong balita ah. Tatawagan ko po ulit si Lolo. Sige. Balitaan mo rin ako. Matapos ng pag-uusap nila ng auntie niya, ay kaagad niyang pinatay ang tawag at sinubukan niyang tawagan muli ang kanyang lolo. Ngunit kasabay ng pagtawag niya rito, nakarinig din siya ng ringtone na umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Gimo, nandito lang yata ang cellphone ng lolo mo. Kaagad namang tumayo si Gimo at pumasok sa loob. Hinagilap niya kung saan nanggagaling ang tunog hanggang sa nakita niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng lumang TV nila. Nagmamadali niyang dinampot ang dikipad na cellphone at nakita ang numero niya sa screen nito. Diyos ko, nasan kaya si Lolo? Napabugo siya ng malalim na hininga at nilibot ang tingin sa paligid. Nagbabaka sakali siya. Pinuntahan ng lahat ng parte ng bahay ng lolo niya. Lolo, nandito ka ba? Nasaan ka, Lo?
Nandito na ang apo mo! Ngunit kahit saan niya hinanap, wala talaga. Nanlulumong napaupo siya sa kahoy na silya. Hinawakan naman ni Carlo ang balikat niya para pakalmahin siya. Lolo, saan kaya siya napunta, Carlo? Nasaan ang lolo ko? Huwag kang mag-alala pare. Mahanap din natin si Lolo Gado. Natatakot ako na baka meron ng masamang nangyari sa kanya eh. Sana ayos lang siya kung nasan man siya. Matanda na ang lolo ko eh. Pare, sa tingin ko kailangan na nating humingi ng tulong sa barangay. Para mas mapabilis na rin ang paghahanap sa kanya. Tama ka. Sige. Magbibihis lang ako at pupunta tayo sa barangay para manghingi ng tulong. Ganun na nga ang ginawa nilang dalawa. Dumiretso sila sa barangay pagkatapos magbihis ni Gimo. Ngunit bigo sila pagkarating doon. Dahil hindi pumayag ang mga nasa barangay na hanapin kagad ang lolo niya dahil wala pang 24 hours mula nang malaman nilang nawawala ito. Umuwi siyang nanlulumo. Hindi siya makapaniwala na ang dadatnan niya sa pag-uwi niya sa kanilang baryo ay ang pagkawala ng kanyang lolo. Excited pa naman sila mag-usap nung isang gabi patungkol sa pag-uwi niya. Excited silang nagplano sa kung ano ang kanilang gagawin sa oras na makauwi siya. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi na muna mangyayari dahil nawawala ito. Magpahinga ka na muna ngayong gabi pare. Bukas pupuntahan kita ulit dito para tulungan kang hanapin si Lolo Gado. Salamat pare ah. Pasensya na, minsan isang taon na nga lang tayo kung magkita. Ganito pa nangyari. Naku, ano ka ba? Si Lolo Gado ay parang lolo ko na rin. Kaya nag-aalala talaga ako na mabalitaan ko kay Aling Bebang na nawawala siya. Huwag kang mag-alala at asahan mong tutulungan kita sa paghahanap. Sana talaga makita na natin siya bukas pare. Miss na miss ko na ang lolo ko. Magdamag na hindi nakatulog na maayos si Gimo dahil iniisip niya pa rin talaga kung nasaan ang kanyang lolo Gado. Natatakot siya sa maaaring maging dahilan kung bakit ito nawawala. Alam niyang ang lolo niya ay maaaring kinuha ng mga engkanto, lamang lupa o kung ano pang nilalang na kinakalaban nito. Mas mabuti pang mawala ito sa mundo ng mga tao kaysa mapunta sa mundong yon. Dahil paniguradong mahihirapan siya kapag nagkataon. Nagising si Gimo umaga nang marinig niya ang katok mula sa pinto. Dali-dali niya naman itong tinungo. Pagbukas niya ay nakita niya si Jordan. Ano pare? Nakita mo na ba si Lolo Gado? Hindi ka na tumawag sa akin kagabi ah. Di pa nga pare. Natulog na muna ako kagabi para magkaroon ako ng lakas sa paghahanap kay lolo. Kaya lang nahirapan talaga ako sa pagtulog dahil sa sobrang pag-iisip. Tinapik ni Jordan ang balikat ni Gimo. Hayaan mo pre, sasamahan kita sa paghanap sa lolo mo. Sa ngayon, sa tingin ko mas maigi maghanap tayo ng clue sa loob ng bahay nyo. Baka may makita tayong palatandaan kung saan pwedeng pumunta si Lolo Gado. Oo nga pare, tama ka dyan. Halika na sa loob, tulungan mo ako maghanap dito sa bahay. Sige pre, pero teka, may kape ka ba? Di pa ako nagkakape. Dumiretso agad ako rito kasi di ka sumasagot sa mga tawag ko eh. Kinakabahan ako baka kung ano na nangyari sa'yo. Meron siguro si lolo. Sige, magtitimpla lang muna ako ng kape para hihigop tayo habang naghahanap ng clue kung saan siya pwedeng pumunta. Kaagad na dumiretso si Gimo sa may kusina para magtimpla ng kape. Habang si Jordan naman ay naglibot ng tingin sa paligid. Abala siya sa pagtitimpla ng kape nang biglang magsalita si Jordan. Kinuha nito ang cellphone ni Lolo Gado na nakapatong sa ibabaw ng TV at saka binuksan. Pre, nabuksan mo na ba tong cellphone ng lolo mo? Tingnan mo, si Mang Lando ang huling nakausap niya bago ka tumawag. 5 minutes pa nga ang tawag eh. Mukhang mahabang usapan to pre. Dali-dali namang tumungo si Gimo sa direksyon kung saan naroon si Jordan.
Nilapag niya muna ang mga tasa ng kape sa kawayang lamesa bago kinuha ang cellphone mula sa kanyang kaibigan. Oo nga no. Siguro, puntahan natin si Manlando mamaya para itanong kung anong napag-usapan nila ni Lolo. Pero teka, kung hindi ako nagkakamali, di ba si Mang Lando yung may-ari ng puninarya dito sa lugar natin? Parang nakapagtataka naman ata. Bakit tatawagan ni Lolo Gado si Mang Lando? Magkaibigan ba sila? Kailan pa? Di ko rin alam pare. Alam mong 1 taon tayong di nakauwi rito, di ba? Malamang marami nang nagbago at isa na ron ay naging magkaibigan sila ni Mang Lando. Kung sa bagay. Teka, susubukan kong maglinis sa kwarto ni Lolo. Baka may makita pa tayo. Bitbit ang tasa ng kape. Dumiretso sila sa loob ng kwarto ni Lolo Gado. Unang binuksan ni Gimo ang mga drawer ng lolo niya. Pero wala siyang nakita kundi mga damit. Hindi niya pinalampas ang bawat sulok ng mga gamit ng lolo niya. Kahit ang mga santo nito at ang mga gamit sa panghihilot at pagtatawas ay sinilip niya. Ngunit wala siyang nakitang pwedeng clue sa kung saan naroon ang kanyang lolo. Hanggang sa may nakita siyang maliit na baul sa ilalim ng papag ng lolo niya. Agad niya itong inilabas at ipinagpag dahil sa sobrang dami ng alikabok nito. Ano yan, pre? Ewan ko rin. Pero tingnan na rin natin. Baka sakaling may mahanap tayo rito. Binuksan ni Gimo ang baul at pareho silang namangha sa mga laman nito. Wow! Yan ata ang kayamanan ng lolo mo. Ngayon ko lang nakita ang mga to ah. Natagpuan ni Gimo ang isang punyal sa loob ng baul na kaagad niyang isinuot sa kanyang leeg. Kasunod nun ay ang buntot pagi. Langis na sa pagkakaalam niya ay kumukulo kapag may papalapit na aswang at kung ano-ano pang pangontra na sa tingin niya ay matagal nang itinatago ng kanyang lolo. Grabe, ang daming pangontra ng lolo mo. Sa tingin mo, di kaya mga engkantong dumukot sa lolo mo, pare? Baka napuno na sa dami ng atraso niya sa kanila. Matagal na rin ang gagamot ang lolo mo, di ba? Matagal na niya kinakalaban ng mga engkanto at masasamang espiritu. Oo nga eh. Yun na nga ang inaalala ko, Jordan eh. Kung sakaling sila nga ang may gawa, mahihirapan ako nito. Paano ko naman papasukin ang mundo ng mga engkanto kung talagang sila ang kumuha kay Lolo? Wala akong kaalam-alam sa mga yun. Nasa lahi niyo ang pagiging albularyo, pare. Kahit tatay mo albularyo na nabubuhay pa eh. Ikaw lang ang hindi sumunod sa yapak nila. Eh wala naman akong kakayang makakita ng mga engkanto kahit nga multo, hindi. At kung makakita man ako ng multo, naku, baka himatayin naman ako. Napailing na lamang si Jordan saka ibinaling ang atensyon sa baul. Uy, teka, tingnan mo. Pare, may libro. Nagtataka. Bumaba ang tingin ni Gimo sa loob ng baul at nakita ang tinutukoy ni Jordan. 2 libro ang naroon. May isang maliit na kulay balat ang cover. Nang buksan niya ito, ay nabasa niyang tila mga spell ang nakapaloob doon. Mga paraan ng panggagamot, pagtatawas, at kung ano-ano pa. Habang ang isa naman ay may sulat kamay ng kanyang lolo. Diary ba to? Patingin nga, pare. Hinablot ni Jordan ang libro mula kay Gimo. Ay, shit! Diary nga ng lolo mo, tingnan mo. 1975 pa ang unang beses na nagsulat dito ang lolo mo. Kaya pala sobrang luma na. Ingatan natin, baka mapilas yan. Akin na, babasahin ko. Nang makuha ni Gimo ang diary ng lolo niya, pilasadahan niya ng ilang tingin ang mga nakalagay sa unang page dahil ang tunay na pakay talaga niya ay ang dulong page kung saan hindi nagsulat ang lolo niya. Pwede kasing may inilagay ang lolo niya na clue sa kung saan ito pwedeng pumunta. Ano nakalagay, pare? Nakalagay rito, 3 days ago, may nakasulat ditong tungkol sa mga aswang. Aswang? Totoo ba mga aswang? Teka, huwag kang maingay. Babasahin ko. Marso 38, 2024. Nagsimula na namang magasik ng lagim ang mga aswang. Ang suspetsa ko,
ay tila totoo dahil sa loob ng 10 taong hindi ko nakakasalamuang mga aswang. Muling kumulo ang langis na ginagamit ko noon para malaman kung may malapit na aswang sa paligid. Kakaiba dahil sa pagkakaalam ko ay matagal na silang umalis sa baryong ito. Nag-uumpisa na namang mawala ang mga tao at kung magpapatuloy ito, manganganib ang buong baryo. Matapos na basahin ni Gimo ang nakalagay sa huling pahina ng diary, kaagad na nag-react si Jordan. Hala, shit! Ibig sabihin, pwedeng aswang ang kumuha sa lolo mo? Wala naman siyang sinabing ganun. Tanga! Kung may isinulat siyang tungkol sa aswang tapos nalaman niya kung sino ang aswang dito sa baryo natin, malamang na aswang ang kumuha sa kanya. Oo nga no, pwede. At kung aswang nga, hindi kaya... Nagkatinginan silang dalawa at pareho nilang naalala kung sino ang huling nakausap ni Lolo Gado sa cellphone niya. Si Mang Lando. Baka siya ang kumuha kay Lolo. Teka. Parang nagmukha naman tayong judgmental nito eh. Hindi naman siguro dahil sa embalsamador si Mang Lando. Tama na ang hinala nating aswang siya. Paano kung oo? Sige. Para malaman natin, pumunta tayo sa karinderya ni Aling Rosing. At ano naman ang kinalaman ni Aling Rosing dito? Si Mang Lando ang huling kinausap ng lolo ko sa cellphone. Ay tanga, asawa ni Mang Lando si Aling Rosing. Hindi ba't usap-usapan nun ng mga binibentang ulam ni Aling Rosing ay galing sa mga laman loob na iniimbalsa mo ni Mang Lando? Dapat talagang kausapin natin si Mang Lando para itanong ang usapan nila ni Lolo. Tanga ka ba? Kapag nagtanong tayo, pagsususpetsahan niya tayong siya ang pinaghihinalaan natin. Magtanghalian tayo sa karinderya ni Aling Rosing. Biglang napaisip si Gimo sa sinabi ni Jordan at kaagad niyang iniligpit ang mga gamit ng lolo niya sa loob ng baul bago niya nilingon si Jordan. Tara, magtanghalian tayo sa karinderya ni Aling Rosing. Ha? Teka, anong magtatanghalian? Aba, baka nabibigla ka pare. Almusal pa lang eh. Habang tumatagal ang oras na nawawala si Lolo, mas lalong lumalaki ang tsansa na may masamang nangyari sa kanya. Kaya kailangan nating kumilos agad-agad. Magtatanghalian tayo kahit almusal pa lang. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Kaagad na silang pumunta sa karinderya ni Aling Rosing para bumili ng ulam nito. Pero bago sila tuluyang makaalis, pumitas na muna si Gino sa puno ng kalamansi na tanim ng kanyang lolo. Sinuksok niya yon sa bulsa niya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang naglalakad patungo sa karinderya, nakasalubong nila si Carlo. Oh, saan kayo pupunta? Pupunta sana ako sa bahay niyo, Gimo, para tulungan ka maghanap sa lolo mo. Hindi ba rin siya umuwi? Hindi pa eh. Pero may suspecha na kami kung sino ang pwedeng kumuha kay Lolo. Ha? Kumuha? Hindi siya basta nawawala, kundi may kumuha sa kanya. Oo. At pupunta kami sa pinagsususpetsahan namin. Teka lang. Baka nabibigla lang kayo. Sino ba yung sinasabi niyo? Sila Mang Lando. Nakita ko kasi sa cellphone ng Lolo Gado na siya ang huling nakausap niya. Isa pa, alam mo bang baka aswang si Mang Lando? Anong aswang ang pinagsasabi mo, pare? Meron pa bang naniniwala sa aswang sa panahon na to? Kung hindi ka naniniwala, parang hindi ka na rin naniniwala kay Lolo Gado at sa panggagamot niya bilang isang albularyo. Ano bang sinasabi mo? Siyempre naniniwala ako kay Lolo Gado. Pero sa mga aswang, meron ba talagang mga ganong nilalang na kumakain ng laman ng tao? Nakakadiri namang imagine yun. Oo. Nakalagay sa diary ni Lolo. At kung kay Lolo nang galing mismo, naniniwala ako dun. Pinigilan na ni Gimo si Carlo sa pagsasabi nitong hindi totoo ang mga aswang. Diary? May nakita kang diary ng lolo mo? Nakita at nabasa ko ang huling page ng diary niya. At parang mga aswang talaga ang kumuha sa kanya base sa sinasabi niya ron. Ganun ba? Kung ganun, saan kayo pupunta? Sa punerarya ba ni Mang Lando? Hindi. Sa karinderya ni Aling Rosing kami pupunta. Si Aling Rosing? Asawa ni Mang Lando? Oo. Gusto ko lang malaman kung
Tama ba ang kutob ko? At anong kutob naman yan? Naaswang silang mag-asawa na posibleng sila ang kumuha kay Lolo Gado. Alam mo, Carlo, ang dami mong tanong. Tumatakbo ang oras. Tara na at pumunta na tayo sa karinderya. Hindi na muling nagtanong pa si Carlo. Kaagad na silang nagsimulang maglakad patungo sa karinderya kung saan nagbibenta si Aling Rosing. Pagkarating nila roon, binati kaagad sila ng matandang babae. Oh, magandang umaga sa inyo. Tako, nandito na pala ulit kayo, Jordan, Gimo. Masaya akong makita kayo rito pagkatapos ng isang taong na malagi kayo sa Maynila. Kaya lang narinig ko ang masamang balita tungkol sa pagkawala ni Gado. Hindi mo pa rin ba siya nakikita, Gimo? Sabay-sabay silang naupo sa may silyang naroon bago sumagot si Gimo. Hindi pa rin po, Aling Rosing. Kakain nga po kami para sana mag-umpisa na sa paghahanap sa kanya. Tamang-tama at bagong luto pa ang ulam ko. Ano bang gusto niyong kaining ulam? Sa akin po dinuguan. Sa akin naman po, adobo. Sa'yo, Carlo. Di po muna, Aling Rosing. Makikipagkwentuhan na lang po ako sa mga kaibigan ko. Busog pa po ako. O sige, kukunin ko na lang ang mga order niyo. Kaagad rin namang umalis si Aling Rosing para kunin ang order nila habang sila ay naiwan sa lamesa habang nagbubulong-bulungan. Sigurado ba kayong dalawa sa gagawin nyo? Sus, nandito na tayo. Ano pa bang dapat nating gawin? Gagawin ko ang lahat, makita ko lang si Lolo, kaya sa tingin ko, tama lang ang gagawin natin ngayon. Kung mali man ang suspecha ko, at least sinubukan natin, di ba? Alam mo, bakit ba parang kontra ka, Carlo? Siguro kakampi ka ng mga aswang, no? Pabirong tanong lang yon ni Jordan, ngunit nabigla si Gimo nang tila nagalit si Carlo. Di magandang biro yan, Jordan ha. Hindi ako kontra. Naninigurado lang ako baka mamaya kung ano-anong ginagawa nyo tapos sa huli, magsisisi lang din naman pala kayo. Nag-aalala lang ako. Pero ikaw, masyado mong minamasama ang sinasabi ko eh. Hala, joke lang naman. Galit na galit, gustong manakit. Grabe ka, ha? Hindi ako galit, naiinis lang. Sino bang di maiinis? Pati ako pinaghihidalaan mong kakampi ng aswang? Pira ka naman oh. Eh di galit ka nga. Tama na nga yan. Huwag na kayong mag-away. Parating na si Aling Rosing. Parehong natahimik ang dalawa sa sinabi ni Gimo. Maya-maya lang ay nakalapit na si Aling Rosing, dala ang order nila. Inilapag ni Aling Rosing ang isang order ng dinuguan at ang isang order ng adobo, kasunod ng mga kanin. Kapag kailangan nyo ng tubig, nandun lang sa may water dispenser, ha? Salamat po, Aling Rosing. Kaagad namang inamoy ni Jordan ang adobong nakahain sa lamesa. Wow! Ang sarap ng amoy, ah! Kumuha si Jordan para magsimulang kumain, habang si Gimo ay hindi pa rin kumain. Kinuha niya itong kalamansi na nasa bulsa niya. Tinusok niya yun gamit ang tinidor at akma na sanang ipipiga sa dinuguan nang pinigilan siya ni Jordan. Kalamansi sa dinuguan? Anong trip yan, pare? Dito natin malalaman kung tama nga ang hinala ko. Ha? Paano? Hindi na naghintay pa si Gimo. Piniga na niya ang kalamansi sa may dinuguan at nag-umpisa ng kumulo ang dinuguan, kagaya ng inaasahan ni Gimo. Teka, normal bang kumukulo ng ganyan ang dinuguan kapag pinapatakan ng kalamansi? Maghintay ka lang. Ay, shit! Ala, ano yan? Kaagad na napatayo si Jordan sa kinatatayuan niya habang si Gimo ay pinigaan na rin ng kalamansi ang adobong kinakain ni Jordan. Halos manghilakbot si Jordan nang makitang kagaya ng dinuguan. Kumulo rin ang adobo. Ilang saglit pa ay may lumitaw na mata sa parehong ulam. Hindi lang mata ang naroon, may daliri pa at meron ding dila. Kung sa hayop yun, matatanggap niya pa. Ngunit ang mga yon ay siguradong galing sa tao. Shit! Nakakadiri, ano yan? Nagsimula ng maduwal si Jordan dahil sa nakita niya. Kaagad namang tumayo si Gimo
at lumipat kay Jordan para alalayan ito. Jordan, huwag kang maingay. Ano ba? Buisit! Ang sarap pa naman ang kain ko kanina. Kadiri! Ano ba? Jordan, baka marinig tayo ni Aling Rosing. Ka, anong nakakadiri? Ay, wala po, Aling Rosing. Nakakadiri po kasi itong si Jordan kasi nasusuka siya. Masama yata ang timpla ng tiyan. Sige po, aalis na po kami. Dali-daling tumakbo palabas ng karinderya si Jordan habang si Gimo ay nag-iwan na muna ng pambayad bago sumunod kay Jordan. Pagkalabas ni Gimo, tuloy-tuloy nang sumuka si Jordan sa gilid ng damuhan habang inaalalayan naman siya ni Carlo. Anong ibig sabihin nun, Gimo? Bakit may mga laman ng tao yung mga ulam ni Aling Rosing? Yun ang patunay na talagang aswang sila, Aling Rosing. Nagbebenta sila ng karne ng tao. Bakit hindi mo man lang ako pinigilang kainin yun? Yung pala ang balak mo. Kainis ka talaga. Kadiri! Yun na lang ang nasabi ni Jordan habang patuloy ito sa pagpupunas sa kanyang bibig at nanginginig pa sa labis na pandidiri. Hindi pa kasi ako sigurado. Ayaw ko namang magmukhang judgmental, di ba? Kahit na. Pinigilan mo man lang sana ako. Grabe. Paano nila nagagawa ang ganun? Mga demonyo sila. Nakakadiri. Ayoko na maalala. Nasusuka talaga ako. Ibig sabihin, malaki talaga ang tsansa na sila talaga ang kumuha kay Lolo Gado. Sigurado kung sila nga. Malakas ang kutob ko. Pagkaalis nila sa karinderya ni Aling Rosing, kaagad na silang umalis patungo sa barangay hall para i-report ang pagkawala ni Lolo Gado. Lumagpas na ang 24 hours kaya pwede na silang mag-report na nawawala ito. Hindi na muna sila nag-report tungkol sa pagkain ibinibenta ni Aling Rosing dahil wala pa naman silang matibay na ebidensya. Isa pa, mas makakatunog lang ang mga ito kapag kaagad silang nag-report. Pagkatapos nun, maghapon na silang nagalugog sa buong baryo para hanapin si Lolo Gado. Maging sa kabilang baryo ay sinubukan na nila itong hanapin, ngunit umuwi silang bigo dahil hindi pa rin talaga nila nakikita si Lolo Gado. Paano, Gimo? Kailangan ko nang umuwi sa bahay namin. Nagagalit na si Inay sa akin kasi wala ako sa bahay namin buong maghapon. Ganun ba? Pasensya ka na. Dapat nagbabanding kayo ng pamilya mo ngayon pero tinutulungan mo ako maghanap kay Lolo. Kaya siguro nagtatampo ng nanay mo sa'yo. Naku, ayos lang. Naiintindihan naman siguro ni nanay at hindi naman siguro siya nagtatampo. Kaya lang, naghahanap talaga siya ng atensyon eh. Parang ano ba? Parang nagpapabebe sa akin. Natawa pa si Jordan sa dulo sa sinabi nito. Hindi mo na nga rin nagawang bisitahin ng crush mong si Ana eh. Hindi ba dapat kukumustahin mo siya? Naku, saka na yun. Mas importante si Lolo Gadusa ngayon. Si Ana? Kukumustahin mo? Sumingit bigla si Carlo sa usapan. Bakit? Anong problema kung bibisitahin ko siya? May asawa na yun eh. Ano ka ba? Siloso pa naman si paring Edgar. Si Edgar ang napangasawa niya? Saka pare, huwag mong sabihin. Oo pre, inaanak ko yung anak nila. Hindi niyo ba nabalitaan yun? Buisit naman talaga oh, ang malas. Sa dinami-dami pa ng lalaki, bakit si Edgar pa? Kukulang ang mukha nun ah. Oo pre, di man kagwapuan si paring Edgar, pero magaling naman manligaw yun. Grabe kaya kung bumanat si paring Edgar kaya nung nanligaw yun, sinagot ka agad. Hinawakan ni Gimo ang balikat ni Jordan at bahagya itong tinapik. Nako pre, mag-move on ka na lang. Ay, grabe. Hindi ko akalain na mapupunta lang sa wala ang paghihintay ko sa kanya. Kailan pa siya nag-asawa? Last year single pa siya. Buntis na siya nung nagbakasyon kay Rito nung nakaraang taon. Tapos pag alis nyo, doon nalaman ng mga magulang ni Ana na nabuntis siya ni Edgar. Para iwas kay Ian, ayun, nagpakasal kaagad sila. Marami talaga nangyayari sa loob ng isang taon, no?
Ayoko na. Uwi na muna ako para ipagluksa ang namatay kong puso. Bukas na lang ulit, Gimo. Sige, iwan ko na kayo dyan. Nagdrama pa si Jordan na akala mo ay talagang na broken hearted ito. Sana lamang kasal na pala si Ana. Sige, good night pare. Itulog mo na lang ang sawi mong puso. Natawa pa si Gimo at Carlo nang umalis si Jordan dahil sa pagkadrama nito na akala mo talaga ay problemado. Nang tuluyan nang makalayo si Jordan, tinapik ni Carlo ang balikat ni Gimo. Sunod na rin ako kay Jordan, pre ah. Gabi na eh. Sige, ingat ka. Salamat sa pagtulong niyo sa akin sa paghahanap kay Lolo. Hayaan niyo, susuklian ko rin ng mga kabutihang itinutulong niyo sa akin pagkatapos ng lahat ng to. Siyempre ah, nung akala mo walang bayad tong pagtulong namin sa'yo. Loko ka talaga pare. O sige na, ingat sa pag-uwi. Sundan mo si Jordan, baka kung ano pang magawa niya sa daan dahil sa pagiging broken hearted niya. Sige, sige. Una na ako. Umalis na rin si Carlo at sinundan si Jordan. Naiwan si Gimo sa bahay ng lolo niya. Napabuntong hininga siya nang maisip niyang mag-isa na lang siya sa bahay na yon. Namimiss na talaga niya ang lolo niya. Kaya tahimik man ang gabi, hindi naman makatulog ng maayos si Gimo. Saka iisip kung nasa na nga ba talaga si Lolo Gado. Kinabukasan, maagang nagising si Gimo nang dahil sa malakas na pagkatok na nanggagaling sa pinto. Bumangon siya sa papag at lumabas mula sa kwarto para tingnan kung sino yon. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Aling Maria, ang nanay ni Jordan. Ay, Gimo, nandito ba si Jordan? Wala ho, Aling Maria. Bakit ho? Wala po ba siya sa bahay niyo? Ako, kagabi umuwi siya sa bahay para kumain. Pagkatapos ay lumabas siya para daw manigarilyo. Hindi ko napansing bumalik siya. Akala ko dumiretso na sa kwarto at hindi ko na lang pinansin. Pero kanina lang nanggigising ko na siya sana para mag-almusal, napansin kong wala siya sa kwarto. Baka naman po lumabas, may bibilin lang. Hindi eh. 2 oras mula na malaman kung wala siya, hindi pa rin umuwi. Hinanap ko na siya sa mga kapitbahay. Tinawagan ko na rin ang cellphone niya pero wala talaga. Nasaan na kaya ang batang yon? Biglang napaisip si Gimo sa kung ano kaya ang naging dahilan kung bakit nawawala si Jordan. Imposible naman na bigla na lang itong bumalik sa Maynila nang hindi nagpapaalam. Hanggang sa naisip niya ang tungkol sa heartbreak nito nang malamang may asawa na ang crush nitong si Ana. Yun lang ang naisip niyang dahilan dahil mukha namang okay si Jordan kahapon. Naku, Aling Maria. Baka ho nagliwaliw lang yun. Broken hearted po kasi yun eh. No, siya, broken hearted. Never been kissed, never been touched yun eh. Nagka-girlfriend na ba siya nang hindi sinasabi sa akin? Yun nga lang po. Hindi niya naging girlfriend pero mahal na mahal niya. Mas masakit po yun eh. Kaya siguro napanghinaan yun. Ay, ganun ba? May alam ka bang lugar kung saan natin siya pwedeng hanapin? Baka nasa ilog po yun. Teka lang po. Kukunin ko lang po ang cellphone ko. Puntahan po natin. Dati kasi kahit nung mga bata pa sila, kapag nalulungkot si Jordan, sa ilog ito nagpupunta para kahit na papano ay maibsan ang lungkot na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ganun pa rin si Jordan hanggang sa ngayon. Pero magbabaka sakali siyang naroon ang kaibigan niya. Habang naglalakad sila patungo sa ilog, nakaramdam na ng kaba si Gimo. Dahil ilang beses na niyang tinatawagan si Jordan, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Hanggang sa tuluyan na silang nakarating sa ilog. Jordan! Pare! Nandito ka ba? Sinubukan niya itong tawagin. Ganon din si Aling Maria. Anak! Nandito ka ba? Kanina pa kita hinahanap! Pare! Nag-aalala na ang nanay mo! Umuwi ka na! Naghanap sila sa paligid ng ilog, pero wala talaga silang nadatnan. Mas lalo tuloy umusbong ang kaba sa dibdib ni Gimo. Kung kanina ay parelax-relax pa siya, ngayon ay iba na ang nararamdaman niya. Natatakot siyang baka kagaya ng nangyari sa kanyang lolo, ganon din ang nangyari kay Jordan.
Pero pilit niyang isinasantabi ang kabang nararamdaman. Umaasa siyang mali ang kutob niya. Napuntahan niyo na po ba si Carlo? Hindi pa nga eh. Sa tingin mo kaya naroon siya? Subukan po natin puntahan, baka naroon po. Sige, tara na. Naku, nasa na kaya ang batang yun? Hindi na sumagot pa si Gimo dahil sa natatakot na siyang sabihin kay Aling Maria na huwag mag-alala. Gayong siya ay nag-aalala na rin talaga. Habang patungo sila sa bahay ni Carlo, taimtim siyang nagdadasal sa utak niya na sana ay naroon nga ang kaibigang si Jordan. Kumatok lang sila saglit. Lumabas naman kaagad si Carlo. Oh, Gimo. Papunta na sana ako sa bahay mo para tulungan ka ulit sa paghanap sa lolo mo eh. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Ano kasi pare? Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin nang bigla siyang hawiin ng nag-aalalang si Aling Maria. Ito pa si Jordan. Kanina pa namin siya hinahanap pero hindi namin siya makita. Wala po eh. Kagabi pa yung huling pagkikita namin nung nagiwalay kami sa bahay nila Gimo. Sigurado ka ba, Carlo? Wala talaga si Jordan dyan sa bahay mo? Wala talaga. Kahit halugugin mo pa ang bahay ko eh. Sa pagkakataong yun, mas tumindi na ang kabang nararamdaman ni Gimo. Tuluyan na siyang binalot ng takot na baka nga gaya ng lolo niya ay nawawala na rin si Jordan. Baka dinukot na rin siya nila Mang Lando at Aling Rosing. Kung nung isang araw ay si Lolo Gadu lang ang hinahanap nila, ngayon ay kasama na rin si Jordan sa hinahanap nila. Ngunit sa loob ng buong araw, hindi talaga nahanap ni Carlo at Gimo si Jordan. Kahit ang lolo niya ay wala pa rin. Di ko na to kaya! Di ko na to kaya! Alam nating mga aswang si Mang Lando at Aling Rosing. Ngayong gabi, susugurin ko na sila para magkaalaman na. Gimo, hindi ba masyado ka naman yatang nagpapadalos-dalos? Hindi tama to. Wala kang ebidensya. At isa pa, mas maigi sigurong idaan na lang natin to sa mga pulis. Hayaan natin silang mag-imbestiga sa pagkawala ng Lolo Gadumo at ni Jordan. Di pwede, Carlo. Palibasa hindi ka nawalan kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko. Gusto ko na malaman kung nasan ba talaga si Lolo pati na rin si Jordan. Hindi rin ba ako nawalan ha, Gimo? Kaibigan ko si Jordan. Kaibigan kong nawawala. Kaya nga mas maigi nang hanapin natin sila ngayon na. Kailangang harapin ko si Mang Lando. Kasi tumatakbo ang oras at may posibilidad na patay na sila kung patatagalin pa natin to. Kilala mo mga pulis, mabagal silang kumilos. Kaya ayaw ang gagawa mismo. Eh paano kung hindi naman pala sila ang kumuha sa kanila? Paano kung hindi naman pala sila aswang? Eh di ikaw patuloy mapapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. Alam mo, Carlo, kung ayaw mong sumama sa akin, eh di wag. Hindi naman kita pipilitin eh. Umuwi ka na lang sa bahay nyo. Pupunta ako ron na mag-isa. Eh di sige, pumunta ka na mag-isa mo. Yan pala lang tuturo ng Maynila sa'yo, ang maging matigas ang ulo. Sa inis ni Carlo ay iniwan niya si Gimo. Napabuntong hininga na lamang si Gimo sa inis. Hindi naman niya sinasadyang magalit kay Carlo. Alam niyang nag-aalala lang ito sa kanya. Pero sana naman ay inintindi siya nito. Ilang araw na siyang stress sa paghahanap sa kanyang lolo. Ngayon ay dumagdag pa si Jordan sa nawawala. Hindi naman niya pwedeng iasa sa mga taga-barangay at pulis ang paghahanap dahil tila wala naman silang ginagawa. Ilang tao na rin ang napapabalitang nawawala sa baryo nila pero parang wala naman silang ginagawang paghahanap. Kinagabihan, kahit na walang kasama si Gimo, ay nagpasya siyang puntahan ng pulinarya ni Mang Lando. Buong katawan niya ay binalutan niya ng pangontra sa aswang. Humain din siya ng sandamakmak na bawang para kahit ang hininga niya ay may panlaban. Sakay ng bisikletang matagal nang hindi nagagamit ng lolo niya. Bitbit na rin ang bag na may lamang mga pangontra sa aswang. Dumiretso na siya sa puninarya ni Mang Lando. Sarado na ang puninarya kaya diniskartehan niya na ang pagbubukas ng pinto. Gamit ang alambre ay nabuksan niya ang pinto. Papasa na siyang magnanakaw sa lagay na yon. Mahanap lang ang lolo niya.
Pagpasok doon, umalingasaw kagad ang amoy ng dugo at naaagnas na bangkay sa loob ng puninarya. Sarado na ang puninarya pero may isang kwarto pa ang bukas ang ilaw. Kahit nanginginig sa takot, nilakasan niya ang kanyang loob at hinawi ni Gimo ang kurtinang nagsisilbing harang sa kwartong yun. At nagulantang siya sa nakita niya. Shit! Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko. Gimo, anong ginagawa mo rito? Ang nasa lamesa lang naman na iniimbalsa mo ni Mang Lando ay si Jordan. Hilakbot ang nararamdaman ni Gimo. Hindi niya inaasahan na ang madadatnan niya ay ang wala ng buhay na kanyang kaibigang si Jordan. Nakakahilakbot ang itsura nito. Wakwak ang tiyan na wala na halos laman loob. Nakakaawang tingnan ang kanyang kaibigan. Tumulo ang luha niya sa pinaghalong galit at awa para sa kanyang kaibigan. Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Mga demonyo kayo! Mga aswang! Mga aswang! Kaagad na inilabas ni Gimo ang itak na nasa likuran niya at takmang tatagain si Mang Lando, pero kaagad itong nakaiwas. Sinubukan niya ulit itong tagain, ngunit kahit na matanda ay mabilis pa rin ito. Pinaghampas niya ang matanda habang nagpapaliwanag ito sa kanya. Nagkakamali ka, Gimo. Hindi kami aswang. Hindi kami ang kumakain ng laman loob. Lolokohin mo pa talaga ako? Huling-huli ka na? Mukha ba akong tanga sa paningin mo, ha? Matanda ka? Para magsinungaling ka pa sa akin? Sa pag-angat niya ng itak, sinubukan niyang ihagis yun kay Mang Lando. Ngunit tila expert ito sa pag-iwas dahil naiwasan lang nito ang itak. Imbis na kunin pa ang itak, mabilis niyang dinamba si Mang Lando at naglabas siya ng bawang para ipasok sa bibig nito. Pinuno niya ng bawang ang bibig nito hanggang sa ubuhin na ito dahil punong-puno na ang kanyang bibig. Ngunit imbis na masunog si Mang Lando dahil isa siyang aswang, naduwal lamang ito. Ha? Anong nangyayari? Bakit hindi ka tinatabla ng bawang? Demonyo ka talaga! Sinuntok niya ng sinuntok si Mang Lando sa muka. Hanggang sa umubo na ito ng umubo. Natanggal na ang pustiso nito at punong-puno na ito ng black eye. Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Alam kong nasusuklam ka sa akin, Gimo. Pero hindi ako aswang. Ginagawa ko lang to dahil kailangan. Sinusuplayan ko lamang sila, yung mga aswang sa Barrio Guerrero. Ha? Anong sinasabi mo? Uutuin mo pa akong buwisit ka, ha? Susuntukin niya sana itong muli nang may magsalita mula sa likod niya. Ay, maniwala ka, Gimo. Hindi kami ang tunay mong kalaban, kundi ang mga aswang sa kabilang baryo. Wala kaming magawa, kundi ang sumunod sa gusto nila. Dahil kung hindi, kami ang kakainin nila. Bakit naman ako maniniwala sa inyo, Aber? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano kinakatay nitong asawa mo, si Jordan. Maniwala ka. Eto, sige, etong tali. Itali mo kami. Inalok ni Aling Rosing ang kanyang mga kamay. Sa umpisa ay nag-alangan pa si Gimo. Pero sa huli, ay tumayo rin siya at hinila si Aling Rosing para itabi kay Mang Lando. Walang nagawa ang mag-asawa ng itali niya ang mga ito at pinalibutan ng asin sa paligid nila. Hindi ako naniniwalang hindi kayo aswang kasi nasikmura niyong pumatay ng tao. Gets ko na sanay kayo mag-imbalsa mo pero ang pumatay, ang gawing sahog ang karne ng tao, imposibleng magawa yan ng mga pangkaraniwang tao lang. Baka may kung anong ginagamit lang kayo para hindi umepekto ang mga ginagamit ko sa inyo. Tuluyan na siyang tumayo at tiningnan ang wakwak na katawan ng kaibigang si Jordan. Nasaktan siyang makita ang kanyang kaibigan sa ganitong sitwasyon. Pero sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay puntahan ang kuta ng mga aswang para sunugin ang mga ito. Umaasa pa rin siyang makikita niya pa ron ang kanyang lolo.
Inalista niya ang tingin kay Jordan, pero bago siya umalis ay kinuha niya pa ang itak na nakataga sa di kalayuan. Nagmamadali siyang umalis habang tinatawagan si Carlo. Masama man ang loob nito sa kanya. Alam niyang hindi siya nito matitiis ngayong nasa delikadong sitwasyon na siya. Sigurado na siya ngayon at hindi nakakahakalang, kaya baka intindihin na siya ng kaibigan niyang si Carlo. Bakit? Galit pa si Carlo nang sagutin nito ang tawag. Totoo, Carlo. Totoong sila Mang Lando at Aling Roseng ang kumuha kay Jordan. Kitang-kita ng mga mata ko ang wakwak na katawan ni Jordan sa puninarya ni Mang Lando. Ano pare? Baka namamalikmata ka lang. Hindi, pare. Hindi ako namamalikmata. Totoo na talaga to. Oh, nasan ka ngayon? Aswang ba talaga sila? Hindi sila umaming aswang, kaya itinali ko sila mag-asawa. Papunta ako ngayon sa Barrio Guerrero para tingnan kung totoong sinasabi ni Mang Lando na sinusuplehan nila ang mga aswang dun. Kapag mali ang sinabi nila, babalikan ko sila. Papatayin ko talaga sila. Pare, ano ba tong pinasok mo? Hindi ako makapaniwala na totoong ang aswang. Sige na, magbibihis na ako. Magtatawag na rin ako ng mga ibang taga-baryo para tulungan tayo sa pagpunta sa Barrio Guerrero. Pero, maniniwala ba silang aswang ang susuguri natin? Sasabihin kong ire-rescue natin si Lolo Gado. Sige na, susundan kita. Pare, mag-iingat ka ha. Sana makita ko pang buhay ang lolo ko. Sigurado ko, makikita mo pa ang lolo mo. Nagmamadaling pinidal ni Gimo ang bisikleta patungo sa Barrio Guerrero, kung saan naroon ang sinasabing lungga ng mga aswang. Desidido siyang makipaglaban sa mga aswang para lang ilabas ng mga ito ang kanyang lolo. Pinaghandaan niya ang lahat, kaya naman nang makarating siya sa entrance ng baryo, ay hindi siya nagdalawang isip na sumugod. Itinigil niya ang kanyang bisikleta sa harap ng malaking gate na may nakalagay na Barrio Guerrero. Naglakad siya papasok habang hawak ang itak niya. Mabagal ang kanyang lakad. Pinagpapawisan man dahil sa pagod na nararamdaman, wala naman siyang takot. Nang makapasok siya ng tuluyan, ay napansin niya ang mga tao rito. Lalo na't busy ang lahat sa gabi. Dapat ang mga tao ay nagpapahinga na sa kani-kanilang bahay, ngunit ang mga nakatira dito ay abalang-abala kahit hating gabi na. Nagtago siya kagad sa likod ng isang mataas na puno nang makita niyang may dumating na karo ng patay. Pinanood niya ang mga ito at nanlaki ang mga mata niya nang bumukas ang likod ng karo at isang kabaon ang inilabas. Ngunit imbis na patay ang naroon, narinig niya ang pasigaw ng tao mula sa loob nito. Nang buksan ng isa sa mga aswang ang kabaong, lumabas mula roon ng isang lalaking nakagapos ang mga kamay. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Halika, tutulungan kita. Tutulungan kitang matapos na ang mga paghihirap mo. Napatakip sa bibig si Gimo dahil sa kanyang nasaksiyan. Gustuin man niyang tulungan ang lalaki, alam niyang malalagay lamang siya sa malaking problema kung sakaling lumabas siya kagad ngayon. Walang awang tinaga ng aswang ang ulo na nagsusumigaw na lalaki. Gumulong yung kung saan pinulot ng isa pang aswang na tila tuwang-tuwa pa at ginawang bola ang ulo na yon. Pagkatapos ay ibinaba na nila ng tuluyan ng kabaong. Nakita niya ang wakwak na tiyan ni Jordan. Ngunit mas nakakadiri pala kung kita mismo kung paano tinaga ang ulo. Ang sarap ng panonood mo ah. Panggulat na sabi ni Carlo. Ano ka ba, Carlo? Ginulat mo naman ako eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi na siya nakasagot pa nang bigla na lang siyang sinuntok ni Carlo sa muka. Bigla siyang nahilo. Kasunod nun ay ang pagkawala ng kanyang malay. Nagising na lamang si Gimo nang dahil sa nakasusulasok na amoy na parang nabubulok na patay. Nang dumilat siya, ay narealize niya kung nasan siya. Nakaupo siya sa malamig na sahig habang nasa loob ng tila bodega. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya at nang hilakbot
nang makita niya ang mga nakasabit na mga hita ng tao. Hile-hilera ang mga yon. Hindi lang mga hita, kundi pati braso't kamay, katawan at kung ano-ano pang mga laman ng tao. Halos masukan na siya sa pandidiri hanggang sa maibaling ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa sulok ng bodega. May ginagawa itong napakasama. May hawak itong hita ng tao at nang ihagis niya ito ay nag-agawan ng mga aso. Tila gutom at sabik na makakain. Doon niya na-realize kung sino talaga ang lalaki. Sa tindig pa lamang nito at pangangatawan, alam niya na kagad kung sino ito. Napakahayop mo. Carlo, ikaw ba yan? Oo, gising ka na pala. Ang tagal mong gumising, akala ko hindi na kita makakausap bago kita ipakain sa mga kaibigan kong aswang. Teka, anong sinasabi mong kaibigang aswang? Ay sorry pare, ako rin pala. Aswang ako. Hayop ka. Demonyo ka pala. Hanap ako ng hanap sa mga aswang. Ikaw pala aswang na. Hayop ka. Demonyo. Paano mo ito nagawa sa amin, ha? Kay Jordan. Matagal na tayo magkakaibigan, Carlo. Hala, magkaibigan pala tayo? Sorry, hindi ako na-inform nung iniwalan niyo ako rito ni Jordan eh. Iniwalan niyo ako dito at pumunta kayo sa Maynila. Dahil sabi kayo sa mga pangarap niyo eh, di ba? Ano? Sumama pala ang loob mo dahil iniwan ka namin dito. Alam mo bang ilang beses ka naming niyayang sumama? Teka nga, kaya ka ba naging aswang dahil sa sama ng loob? Gimo, tanga ka pala talaga, no? Akala ko matalino ka. Matagal na kaming aswang. Mula nang ipinanganak ako, aswang na ako. Gustong gusto ko kayong kainin ni Jordan, unang beses ko palang kayong naging kaibigan. Pero dahil mabuti kayo sa akin, pinigilan ko. Kaya lang, habang patagal ng patagal, hindi ko na kayo nakikilala eh. Lalo na yung mayabang na Jordan na yun. Visit siya. Mamaya lang, hapunan ko na siya. Sama mo. Ang sama mo. Napakasama mo. Hindi ako makapaniwala. Teka, si Lolo. Ikaw rin ba ang kumuha kay Lolo? Ilabas mo ang lolo ko, hayop ka! Wala na ang lolo mo. Ang kapal kasi ng mukha niyang mangialam sa negosyo namin mga aswang eh. Hindi naman sana namin siya pakikialaman kundi lang siya nagplanong sunugin ang lugar namin. Hayop ka! Sumugod si Gimo sa kanya at akma itong sasaktan ngunit kaagad na itinulak siya ni Carlo. Sa lakas nito ay tumalsik siya at tumampas ang likod sa pader. Kaagad na napapikit siya nang gumuhit ang sakit sa kanyang likuran. Alam mo, Gimo, sa totoo lang, ayoko naman talagang isama ka sa mga kinakain namin eh. Kasi ang totoo niyan, kaibigan talaga ang turing ko sa'yo. Pero tigas ng ulo mo eh. Ilang beses kitang sinabihang wag mo nang ituloy. Oh, wag mong sabihing hindi kita binalaan ha. Hayop ka. Napaka-demonyo mo. Demonyo ka. Alagad lang, ikaw naman demonyo ka agad. Masyado ka talagang judgmental eh. Mabilis na tumakbo si Carlo palapit sa kanya at nandadakmain na siya nito. Kaagad siyang nagpumiglas. Hinawakan ni Carlo ang kwelyo ng damit ni Gimo. Teka, bakit hindi ka tinatabla ng mga pangontra ko kung aswang ka? Marahas na itinulak ni Gimo si Carlo. Naitulak niya naman ito ngunit muli pa rin itong sumugod. Nung akala mo wala kaming backup, may mga kasamahan kaming tao na tumutulong sa amin na alisin ang mga pangontra sa katawan mo. Kaya wala ka ng kawala ngayon. Hinawakan ni Carlo ang liig niya at sinubukan siyang sakalin. Carlo, wag! Biglang umusok ang mukha ni Carlo sa tindi ng amoy ng bawang na mula sa bibig ni Gimo.
Doon niya napagtanto na kumain nga pala siya ng maraming bawang kanina. Mas ibinuka pa niya ang kanyang bibig. Hininga niya ito hanggang sa umatras si Carlo dahil sa hapdi. Aray, sakit, putik. Puisit na mga tao yun ah. Bakit hindi isinama sa paglilinis yung bunganga mo? Akala mo mapapatay mo ako ng basta-basta lang? Hindi. Hindi ako makakapayag. Dali-daling hinila ni Gimo ang isang hitang nakasabit doon at inihagis kay Carlo nang subukan itong muling lumapit sa kanya. Dinampot niya ang upuang naroon at inihagis rin hanggang sa may nakita siyang palakol. Napakarami nitong dugo at hindi niya alam kung kaninong dugo yun, pero wala na siyang pakialam. Dali-dali niyang hinarap si Carlo. Sige! Lumapit ka sa akin at tatagayin kita! Hindi mo kayang gawin yan, Gimo. Ano ka? Kayang-kaya ko lalo na't sa galit na nararamdaman ko sa'yo. Sige! Ano? Sige nga, ituloy mo. Itagaan mo sa akin. Sinubukan tagain ni Gimo si Carlo, pero hindi niya ito tinamaan dahil mabilis itong kumilos. Ilang saglit pa ay humarap na sa kanya ang mga asong tila gutom na gutom. Tumutulo ang mga laway ng mga ito na tila nauulol na. Sa pagkakataong yon ay alam na ni Gimo na hindi lang basta aso ang mga yon, kundi mga aswang din. Mabilis siyang sinugod ng mga aswang habang siya'y patuloy ring lumalaban. Iwinasiwas niya ang palakol at tatamaan ng ilang aswang. Nakakadiri ang mga dugo ng mga ito na tumatalsik sa kanya pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay ang ubusin ang lahi ng mga aswang. Galit na talaga si Gimo at ang tanging gusto niya lamang ay ang maipagiganti ang lolo niya at si Jordan. Nang mapabagsak niya ang ilang aswang, doon niya napansin ang isang ulo na nakasabit sa kisame ng bodega. Huh? Lolo? Hindi lubos akalain ni Gimo na ang huling pagkikita nila ng lolo niya ay sa ganitong paraan pa. Naninikip ang dibdib. Napahagulgol na lamang si Gimo habang nakatingala sa nakasabit na ulo ng kanyang lolo. Ilang saglit siyang nakatingala roon habang umiiyak nang marinig niya ang sigaw ni Carlo. Habulin niyo siya! Hindi siya pwedeng makatakas! Kahit gustuin man niya na iuwi ang ulo ng kanyang lolo, dahil sa malamang nakinain na ng mga aswang ang katawan nito, wala siyang magawa kung hindi ang labanan ng mga aswang upang makatakas. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa lolo ko at kay Jordan! Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo. Hinabol siya ng mga aswang. Mabibilis ang mga ito. Kung hindi sila nagiging aso, nagiging anyong baboy ramo din sila at anyong pusa. Ngunit matindi ang pagdanais ni Gimo na makatakas at paghigantihan ang mga aswang na ito. Kaya ginalingan niya ang paglaban at pagtakbo palayo sa kanila. Hanggang sa naabutan siya ni Carlo. O ano ha? Ang bilis mong tumakbo kahit tao ka lang ha? Hindi ako tao lang, Carlo. Tao ako at may halaga. Mabilis siyang kumilos at hinampas niya ang likod ni Carlo gamit ang palakol. Napahiyaw ito sa sakit at nabitawan siya. Para tuluyan na itong mamatay, tinaga niya ito sa dibdib. Diniin niya ang palakol hanggang sa sinigurado niyang matamaan ang puso nito. Gimo. Paalam. Paalam, dati kong kaibigan. Nagawa ni Gimo na makalabas ng baryo gamit ang kanyang bisikleta. Dumiretso siya sa police station at kaagad na nagsumbong. Bakas ang gulat sa mukha ng mga pulis nang makita siya ng mga ito dahil balot siya ng dugo. Diyos ko, bata! Anong ginawa mo? Bakit? Balot ka ng dugo? May pinatay ka ba? Wala po, sir. Wala po. Sir, may mga aswang.
May mga aswang sa Barrio Guerrero. Sila po ang dumukot at pumatay sa lolo ko, pati na rin po kay Jordan. Teka lang. Huminahon ka at hindi kita maintindihan eh. Ano ka mo? May mga aswang? Teka, nababaliw ka na yata. Sir, totoo po ang sinasabi ko. May mga aswang. May mga aswang po sa baryo na yun. Tinitigan lang siya ng pulis at nang sa pag-aakala niya na maniniwala na ito sa kanya, bigla siya nitong dinuro. Isurrender mo ang palakol na hawak mo! Kaagad na inilapag ni Gimo ang palakol lalo na nung tutukan siya ng mga pulis ng baril. Inuli siya ng ilang mas nakakabatang mga pulis at pinusasan. Ikulong niyo siya! Bilis! Mabilis siyang ikinulong ng mga pulis na humawak sa kanya, pero hindi siya nagpumiglas. Wala na siyang pakialam kung makulong man siya. Ang tanging nais niya lamang ay mahuli ng mga ito ang mga aswang sa Barrio Guerrero. Sandali lang po. Sandali lang. Kailangan niyo pupuntahan ang Barrio Guerrero. Kung hindi, mas marami pang mawawalang tao. O kaya, baka tumakas na sila at lumipat na ng ibang baryo. Oo, syempre. Pupuntahan talaga namin yun para makita namin kung sino ang ginawan mo ng kasalanan. Nakakadiri ka. Puno ka ng dugo. Sana naman wala kang pinatay doon. Nilingon ng pulis ang mga kasamahan niya. Sige, halina kayo. Kailangan natin pumunta sa Barrio Guerrero. Nang umalis na silang lahat, ay naiwan siya sa kulungan kasama ang ibang mga preso. Nanlulumo siya. Pagod ang buong katawan niya sa paglaban sa mga aswang. Ngunit mas pagod ang utak at puso niya dahil sa tindi ng kanyang nasaksihan. Nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang lolo at ng kaibigan. Hindi lang yun, ang itinuring niyang kaibigan sa loob ng mahabang panahon ay isa palang aswang. Totoo ngang kahit sa haba ng panahon na pinagsamahan, hindi mo talaga makikilala ng gusto ang isang tao. Matagal na niyang alam na mayroon pang ibang nilalang na nabubuhay sa mundong ito, kagaya ng binabanggit sa kanya ni Lolo Gado. Ngunit hindi niya akalain na makakasagupa niya ang mga nilalang na kagaya ng mga aswang. Paano na kaya ng lolo niya na lumaban sa mga ganitong nilalang sa mahabang panahon? Nakita mo na ba ang lolo mo? Nilingon niya ang isang matandang lalaki na kasama niya rin sa loob ng kulungan. Ano po? Hinahanap mo si Gado, hindi ba? Paano niyo po siya nakilala? Siyempre, kilalang kilala siya sa buong baryo at sa mga baryong nakalapit sa baryo nyo. Matinik na albularyo ang lolo mo. Opo. Nakita ko na po siya. Pero hindi ko na po siya naabot ang buhay. Kinain siya ng mga aswang at tanging ulo na lamang po niya ang natira. Matindi talaga ang mga aswang na yan. Noon pa'y paisa-isa lang ang kinukuha nila. O kaya naman ay mga laman loob lang ng patay na galing sa mga punerarya na supplier nila. Pero mukhang hindi na sila makatiis sa tawag ng laman nila. At nagawa na muli nilang pumatay mismo ng tao. Paano niyo po nalaman ang lahat ng to? Dati nila akong supplier. Ang mga laman loob ng patay kapag sariwa pa, ipinapadala ko yun sa kanila. Wala akong magawa dahil ako ang papatay nila kung hindi ko gagawin yun. Ang mali ko lamang, masyado akong duwag para magsumbong sa mga pulis. Akala ko hindi nila ako paniniwalaan. Kagaya na lang ng hindi paniniwala sa'yo ng mga pulis kanina. Maniniwala ho ba sila kapag nakita nila? At paano kung hindi nila nakita? Paano kung nakatakas na ang mga aswang? Hindi nakapagsalita si Gimo. Hindi niya na naisip yun kanina nang tumatakas siya mula sa baryong yun. Sigurado rin siyang nasaktan man niya at nasugatan ng ilang mga aswang, ay hindi niya pa rin napapatay ang mga ito. Ngayon kasi sa libro ng kanyang lolo, mapapatay lang daw ang aswang kung sasaksakin sa puso
o di naman kaya ay susunugin ang mga ito. Walang magawa si Gimo kundi ang maghintay na dumating ang mga pulis. Sa kahihintay niya ay nakatulog na lamang siya at nagising nang gisingin siya ng mga ito. Hoy iyo, gumising ka na! Napabalikwas siya ng bangon ng tuktukin ng pulis ang metal na rehas ng kulungan. Dali-dali siyang bumangon mula sa pagkakahiga at tumayo para harapin ang pulis. Sir, ano pong balita? Nahuli niyo po ba sila? Yung mga aswang? Binuksan ng pulis ang selda at tinulungan siyang lumabas. Maligo ka na muna. Pagkatapos ay mag-uusap tayong dalawa. Hinayaan siya ng mga pulis na maligo muna. Pagkatapos ay binigyan siya ng damit pamalit. Kaagad naman siyang ipinasok sa interrogation room nang matapos siya. Inaasahan na ni Gimo na hindi siya paniniwalaan ng mga pulis dahil sa palagay niya ay nakatakas na ang mga aswang. Kagaya na sinabi mo bata na may aswang sa Barrio Guerrero, wala kaming nakita. Wala na. Nakatakas na sila. Bakit ba kasi ang babagal niyo? Tuluyan ng sinukuan ni Gimo ang pag-asang maniniwala pa ang mga pulis sa kanya. Pero nabigla siya sa biglang sinabi ng pulis. Malamang na nakatakas nga sila. Ang buong baryo ay tila naging ghost town dahil wala ni isang nakatira doon. Pero maraming naiwang bakas. Halatang nagmamadali silang umalis at hindi na nakapagligpit pa ng mga nakakakilabot nilang ginawa roon. Nakita namin ang ilang katawan ng mga tao sa buong baryo, sa refrigerator, sa loob ng kaldero, sa bodega at kung saan-saan pa. Buong baryo ay ganun ang itsura ng bawat bahay. Nakakapanindig balahibo. Pinaglalapag ng pulis ang mga litratong nakuha nila sa lamesa at nakita ni Gimo ang mga nakita niya doon sa baryo. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Gimo nang makita ang litrato ng ulo ng kanyang lolo. Nakuha namin ang ulo ni Gado, ang lolo mo. Ipapakremate namin at ibibigay namin sa iyo ang abo pagkatapos ng investigasyon. Walang silbi ang lahat ng gagawin yung investigasyon. Kung hindi nyo nahuli ang mga aswang, patuloy lang silang maghahasik ng lagim. Alam ko, Gimo. At alam ko rin ang nararamdaman mo. Ang kasong ito ay isang top secret ng bansa natin. Kaya gusto ko sana mag-alok ng isang deal sa'yo. Gusto sana namin ang tulong mo. Hahanapin natin ang mga aswang. Sikreto ang investigasyong gagawin natin dahil sigurado magpapanik ang mga tao sa oras na malaman nilang may mga aswang na gumagala sa mundo natin. Paano natin itatago sa mga taong totoo? At paano natin ipapaliwanag sa ibang baryo ang nakitang mga katawan sa Barrio Guerrero? Kasalukuyan na susunog ang Barrio Guerrero ngayon. Ang mga katawang naroon ay iisipin na lang ng iba na sila ang mga nakatira doon. Itatago natin ang buong pangyayari at papalabasin na malaking trahedya lamang ang nangyari sa baryong yun. Dito ba talaga ang ginagawa nyo noon pa? Oo, bata. Para sa kaligtasan ng lahat, ganito ang ginagawa ng gobyerno. Hindi ba mas mabuti sana kung ipagbibigay alam nyo ang lahat para hindi sila mukhang tangang naghahanap sa mga nawawalang mahal nila sa buhay? Gagawin nyo ba talagang tanga ang mga tao? Hindi namin ginagawang tanga mga tao, Gimo. Pinoprotektahan lang namin sila. Dahil sa oras na malaman nila, magpapanik ang lahat. Magugulo ang balanse ng buong bansa. Hindi lang buong bansa, maging ang buong mundo dahil siguradong kakalat ang balitang yon. Mas maiging itago na lamang natin to at panitilihing alamat ang mga aswang. Imbis na umangal pa si Gimo sa sinabi ng pulis sa kanya, ay pumayag na siya sa gusto nito. Kahit na gusto man niyang ipaalam sa lahat na totoo nga ang aswang, imbis na protektahan ng mga tao, sigurado magdudulot lamang ito ng takot sa lahat. Tahimik na pinapanood ni Gimo ang mag-asawang Mang Lando at Aling Rosing habang inilalabas lahat ng mga damit nila sa kabilang bahay. Ngayong araw ay ikukulong na sila ng mga pulis, pero hindi alam ng lahat. Ang alam lang ng mga ito
ay ililipat sila sa Maynila. Gimo! Natigil siya sa panonood nang marinig ang boses ng lalaki mula sa likod niya. Pagharap niya ay nakita niya si Edgar. Oh, Edgar! Kumusta ka na? Ayos lang naman. Balita ko, ikaw ang pumalit sa lolo mo bilang albularyo. Pwede bang magpatulong sa'yo? Ang anak kasi naming ni Ane inaapoy ng lagnat. Pabalik-balik ang sakit niya kahit wala namang nakikita sa mga laboratory test niya. Baka kasi nabati ng engkanto. Maaasahan ba kita? Oo naman pare. Halikay sa bahay ko. Gagamutin ko ang anak mo. Habang si Gimo, hindi na muling bumalik sa Maynila, minabuti niyang manatili na lamang sa baryo nila at ipagpatuloy ang pagiging albularyo ng kanyang lolo, gamit ang mga naiwan nitong libro kung saan nakalagay ang mga ritual nito noon. Matindi ang hirap na pinagdaanan niya habang nag-iensayo. Nagpatulong pa siya sa ilang mga kakilala niyang albularyo, pero sa ngayon, ang lahat ay natutuhan na niya. Ayaw man niya ng landas na ito nung una, mas mabuti para sa kanya ang may alam. Para sa oras na kakaharapin na niya ang natitira pang mga aswang, kaya niya nang paslangin ang mga ito. Excited na ako makita